Hello, kamusta tayong lahat? We praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, our Creator. He created us in His image and likeness, and so we look like our Father. Our Father loves us so much that He has given us dominion on earth. And He sent to us our Savior, our Redeemer, the only mediator to the Almighty Father, the Lamb of God, the High Priest, the burnt offering, the sin offering, the grain offering, the thanksgiving offering, the King of Kings and the Lord of Lords, and also our friend Jesus Christ. And since Jesus Christ considers us His friends, He wants His friends to rule with Him in His kingdom that will never end. It's for all eternity. Ganon klaseng kaibigan si Jesus Christ. He died on the cross for His friends. And I'm thankful to the Holy Spirit for the gifts that He is bestowing on us. The gift of wisdom and knowledge and healing. Gift of prophecy, yung iba sa inyo, meron. Gift of faith. Gift of speaking in tongues. Gift of translating the different tongues. And the gift of, ano ba yun? Gift of discerning different kinds of spirit. Pag sinasabing discerning different kinds of spirit, malalaman mo kung anong spirit meron ang taong yon, if he is for the Almighty Father or against the Almighty Father. At saka ang Holy Spirit, He is the one showering us with fruits. By their fruits, we will know them. By our fruits, people will know that we are followers of Jesus Christ. If we have love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Doon malalaman if we are truly followers of Jesus Christ. Every day we must be grateful sa mga blessings that the Almighty Father is giving to us. It is being replenished every day. They are new every morning. So last time, Iska, we read Psalms chapter 18 and 19. Binabanggit dito sa Psalms chapter 18 that the Almighty Father, He is our strength, He is our rock, our fortress, our deliverer. And we must trust in our Father because He is powerful. Pag umiyak tayo kay Almighty Father, nadidinig tayo ni Almighty Father. At ang tagapagtanggol natin, ang ating tatay, He will avenge for us. You don't have to do anything but to trust our Father. Dahil pag si Almighty Father ang nagalit sa mga enemies, sino yung enemies natin? Hindi tao. Ang enemies natin ay ang principalities of this world. And then some of the people, gumagawa sila ng wickedness. So inside them or in their hearts, nandun ang principalities of darkness, wickedness. Yun ay demonic possession. Pero hindi tayo sa tao magagalit, kundi kung ano yung lumulukob sa tao na yon. Dahil ang utos sa atin, ang tatay natin, ang utos sa atin ni Jesus Christ is to love our neighbor as we love ourselves. Just like Jesus, pinatawad niya yung mga tao
na nanakit sa kanya or sinasaktan siya. Yung mga tao who crucified him on the cross. Sabi ni Jesus, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ganon tayo, gagayahin natin si Jesus Christ. We will let our Father avenge for us. Kaya nga sa verse 17, He delivered me from my strong enemy, for those who hated me, for they were too strong for me. Yung mga enemies natin, they're too strong for us, but kakampi natin si Almighty Father. If God is for us, who can be against us? Sino? Ang tatay natin, powerful siya. And He will reward us according to our righteousness, according to the cleanness of our hands. He has recompensed us. So dito no, si David. Pero, inaangkin natin to. Okay? Dahil si David, inspired by the Holy Spirit of God, nung sinusulat ito. So, galing ito kay Almighty Father. Lahat ng nasa Bible. Kaya nga ang author ng Bible, lahat ng books, si Almighty Father. Lahat works of His hand. Sa mga merciful, si Almighty Father, merciful siya sa mga taong merciful. Si Almighty Father, He will show Himself blameless sa mga taong blameless. Pag sa mga taong obedient, ipapakita ni Almighty Father ang kanyang goodness. Pero sa mga wicked people, they will be punished. For He will save the humble people, but will bring down haughty looks or arrogant looks or prideful people. Up to now, hindi alam ng mga tao kung paano nila kausapin si Almighty Father. Hindi nila naririnig. Hindi sila aware. Nabasa ko kanina, may comment, no? Sabi niya, paano mo nakakausap si Almighty Father? Gamit ba ang tablet of stones? Minamock si Almighty Father kasi hindi sila marunong. Akala ng mga tao na yon, they are full of wisdom already. But they're wrong. Meron pa akong napanood, isang rabbi. Ang tawag niya kay Jesus Christ, JC. Hindi niya nilarespeto si Jesus Christ. Kasi nga, inaantay pa nila hanggang ngayon ang Messiah. Hindi nila alam dumating na yung Messiah. Si Jesus Christ dumating na ipanganak na at naipako na sa cross. Yun yung mga Jew, no? Yung hindi naniniwala kay Jesus Christ. Na kahit naniniwala sila kay Almighty Father, mahal nila si Almighty Father, pero kung hindi sila naniniwala kay Jesus Christ, hindi sila matatanggap ni Almighty Father. Dahil ang perfect sacrifice, si Jesus Christ, wala nang iba kung hindi sila maniwala kay Jesus Christ. Hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Kasi ang sabi ni Almighty Father, He is my Son. Listen to Him. Kung hindi sila makikinig, yung mga Jew na yon, hindi sila makikinig kay Jesus Christ, paano sila masisave? Kaya nga in John 3:16, di ba? For God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, kung sino nagniniwala sa Kanya, will be saved. Kung hindi naniniwala ang mga tao kay Jesus Christ, hindi sila masisave. Si Jesus Christ, He also forgives sins, no? And He is one with our Father, kaisa. So yung mga Jew up to now, ang kanilang pinag-aaralan ay yung Mosaic Law, si Moses.
Mas si Moses pa ang kanilang nirerespeto. Hindi si Almighty Father. Kasi kung nirerespeto nila si Almighty Father, dapat ina-acknowledge nila si Jesus Christ. Pero hindi eh. So nasa Mosaic Law pa rin sila. Minamock si Jesus Christ. Up to now. Kung si Jesus Christ, they crucified on the cross. Up to now, minamock pa rin nila si Jesus Christ. They've been lied to by the devil due to their pride. Hindi nila matanggap na sila ang nagpapako kay Jesus. Pero pinapatawad sila ni Jesus. Pero hindi nila matanggap due to their pride, due to their ego. Si Almighty Father, His way is perfect. It's proven already. And He is a shield to all those who trust in Him. Our God, He is our rock. He's the one strengthening us every day. Dahil ang dami natin mga trials and tribulations, hindi matapos. Inaalaw ni Almighty Father yon to show us that He is powerful. Kaya tayo may trials and tribulations, tatawag tayo kay Almighty Father, hingi tayo ng help from our Father in the name of Jesus. Through the power of the Holy Spirit. So ang rock natin, si Jesus, kaisa ni Jesus, si Almighty Father. Therefore, si Almighty Father, He is also our rock. Kaya nga, di ba si Peter, tinawag ni Jesus na Peter. Dahil kaisa ni Almighty Father, si Jesus. And then si Jesus, tinawag ni, and then si Peter, tinawag ni Jesus na rock. Kasi kaisa nga ni Jesus, pagkaisa ni Jesus, si Peter, kaisa rin ni Almighty Father, si Peter. No? Kaya naging Peter. Pero hindi lang si Peter, yun pati tayo din. Ang cornerstone natin, si Jesus Christ. Tsaka, there is no speech nor language where their voice is not heard. Kahit anong language natin, naiintindihan tayo ng tatay natin. Ang heart ang nakikipag-usap. Naiintindihan ng heart ni Almighty Father tayo. Kasi baka sabihin niyo, baka hindi ako maintindihan? Tagalog ba or English or Spanish? French ba ang gagamitin ko? Yung heart natin, naririnig ni Almighty Father. Every beat ng heart natin, yung pain natin. Pag tinatawag natin ang ating tatay, He can hear us. So si Almighty Father, siya ang gumawa ng araw or sun. Yung sun para siyang bridegroom na lumalabas sa kanyang chamber, di ba? Tuwing umaga, yung sun lumalabas, umaandar, and rejoices like a strong man to run its race. So yung dito, dinidescribe, yung araw, yun ang umaandar, hindi ang mundo. Its rising is from one end of heaven. Tumataas yung sun sa isang end ng heaven, sa sky, and its circuit to the other end. Bumababa ang sun. Yun ang turo sa atin dito sa Bible, turo ng tatay natin. Hindi tayo maniniwala sa turo ng science, iska. Dahil yung science, napaka-inconsistent. Up to now, they're experimenting, observing things dahil hindi kaya ng utak ng tao intindihin ang buhay. Intindihin kung paano
nagkaroon ng tao, hindi kayang ng utak ng tao. Kaya puro observation, experimentation, no? At saka gumagawa ng testing, hypothesis. Si Almighty Father, hindi niya tinetest yung tao, alam na niya. Hindi na niya tinetest yung kung paano gumagawa ang isang bagay or kung paano umaandar ang isang bagay. Dahil alam na ni Almighty Father, dahil siya ang gumawa eh. Kaya ba natin malaman kung saan galing ang atom? Ang nucleus, kaya ba natin? Ang alam ng science, hindi, hahatiin natin ang atom, hahatiin natin ang nucleus, hahatiin natin hanggang sa pinakamaliit na maliit. O sige, kaya niyong gawin. Pero saan galing yung nucleus na yon? Yung mga bagay sa mga kapaligiran natin, saan galing? Paano nagkaroon ng life? Kasi nga, ang life galing kay Almighty Father. Kung naniniwala kayo sa Big Bang Theory, nagsumabog yung, ano ba yung sumabog? May sumabog daw. Tapos sumabog, tapos namuo. Ba't ganon? Big Bang Theory, tapos namuo. Sumabog eh. Pag may sumabog, bakit may namuo? Eh, sumabog. Ang gulo, di ba? So kung iisipin mo, itinuturo sa science yon, ay oo, sumabog, kaya namuo. Ngayon kung iintindihan mo, kung ikaw ay mag-isa ka lang nag-iisip, may sumabog. Pag sumabog, anong nangyari? Nawala, nag-disintegrate. Ayun, eh bakit ganyan sinasabi niyo yung Big Bang Theory, may sumabog tapos namuo yung mundo dahil may sumabog? Ano yon? Hindi ko maintindihan. Di ba pag may mga sumasabog, nasisira, basag lahat, nagwawatak-watak, bakit ngayon, sasabihin na niya yung mundo ay nag-Big Bang Theory, namuo? Ano yon? Parang walang logic. Nag-iisip ba yung mga tao na yun? Tapos yun ang tuturo, tapos naniniwala naman yung mga tao dahil ang nagturo ay mga galing sa mga magagaling na university daw. Yung pamantayan ng mga university na yun, pamantayan lang yun ng tao. Hindi yung pamantayan ni Almighty Father. So, ibig sabihin, yung pamantayan ng tao, mababa. Sikat lang. Ha? Pinapasikat lang. Dahil sa pinapasikat ng mga mayayaman. Okay? Pero kay Almighty Father, hindi sikat yung mga school na yon. Kahit paanong diploma meron ka, kahit anong certificate meron ka, doctorate, wala yan kay Almighty Father. Basta wala sa iyo si Jesus Christ, hindi ka treasure, hindi ka may consider na treasure. You've been weighed and found wanting. Tinimbang ka pero hindi ka valuable. Kulang ka sa timbang, hindi ka gold, no? Kasi yung sa Book of Daniel, ang inaano doon, yung gold. Ganun, kaya sinasabing tinimbang ka and you're found wanting. Kulang ang timbang sa'yo. Hindi ka kumpletong gold. Verse 7, recap lang to. Psalms chapter 19, verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Simple lang kay Almighty Father ang lahat ng bagay. Pero tayo, hindi natin maintindihan, no? Pero kay Almighty Father, sa Kanya tayo magtitiwala. We must trust Him. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether.
Dapat tayo merong takot kay Almighty Father. Pag may takot tayo, may respetong kasama at pagmamahal. Dahil yun ay more to be desired are they than gold. Mas importante yun, treasure yun, yung si Almighty Father, He is our treasure. Ang pagmamahal natin sa Kanya, treasure yun. Tuwa si Almighty Father, pagmahal natin siya. Yeah, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. So, hingi tayo lagi ng kapatawaran. Dahil sometimes, nakakapag-isip tayo ng hindi tama. Sometimes nakakasalita tayo ng hindi tama. Pantay-pantay tayo. Walang lamangan. Hindi ko sinasabi na malinis akong tao. No? Hindi ako malinis. On the way to perfection tayong lahat. Lahat tayo, we are being tried and tested in this world. At ang pattern natin si Jesus Christ, kung saan siya naglakad. Path to righteousness. Narrow is the road to righteousness. Napakasikip ng road. Mahirap. Pero yun ang road na tinahak ni Jesus. Ang sundin si Almighty Father. Kaya nga narrow is the road kasi nga yung law ni Almighty Father. Balance dapat ang paglalakad natin. Kasi narrow. Pero mapagtatagumpayan natin ang lahat because of Jesus Christ. Kaya hindi tayo mawawalan ng pag-asa. So dito na tayo, Psalms chapter 20 is ka. Intindihan mo ba? Is ka ako, nandito ako sarili ko. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob defend you. Joyful and gladness. Ito ay nagbibigay ng assurance of God's saving work. May He send you help from the sanctuary and strengthen you out of Zion. May He remember all your offerings and accept your burnt offerings. Selah. Yung offerings, tsaka yung burnt offerings, hindi na natin kailangan ba magbigay ng offerings? Dahil ang offering si Jesus Christ na. Siya na rin ang high priest, all in one si Jesus Christ. Pinadali na ang covenant sa New Testament or New Covenant. Pinadali na. Hindi na tayo kailangan pa maghanap ng mga animals na kakatayin at sunugin. Hindi na, dahil si Jesus Christ na once and for all. Dahil kaya ni Jesus Christ lahat because He is holy, Son of Man, Son of God. Pwedeng mabuhay ng dito sa mundo na hindi nagkakasala. Si Jesus Christ na buhay sa mundo, hindi siya nagkasala. Never. Yung anger, hindi kasalanan yon. Ang kasalanan yung hatred. Dahil yung anger, natural yun na ugali, no? Natural yun na may joy, may happiness, may sadness, may anger. Dahil tao tayo. Si Almighty Father din, no? Nagagalit. Anger. Pero hindi tayo magkakaroon dapat ng hatred. Yung anger, dapat putulin na agad yun. Pag nagalit ka, stop na yon. Dahil pag humaba yung anger, magiging hatred yon. Si Jesus Christ, yung time na nagalit siya, yung time na ginagamit ng mga tao, yung temple ni Almighty Father para makipag-exchange ng pera or ginawang negosyo. Ayaw ni Almighty Father, ayaw ni Jesus na ginagawang negosyo ang temple. Ngayon, ano ang temple? Ang temple,
ni Almighty Father, ni Jesus Christ, ng Holy Spirit tayo. Hindi natin gagawing negosyo. Hindi magiging abusado. Hindi magiging mayabang. Puro pera na lang ang ginagawa ng mga tao. Verse 4, may He grant you according to your heart's desire and fulfill all your purpose. Anong purpose natin dito sa mundo? Ang purpose kaya tayo ginawa ni Almighty Father, for us to be perfected, to be tried and tested, refined as silver is refined, tested as gold is tested, and then after that, babalik tayo kay Almighty Father. If we are already perfect, kung nasa sa heart natin si Jesus Christ, worthy na tayong matawag na sons and daughters of the Almighty Father. Family of the Almighty God. We will rejoice in your salvation, and in the name of our God, we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. Now I know that the Lord saves His anointed. He will answer him from His holy heaven with the saving strength of His right hand. So ito, si David, no, inaano niya yung sarili niya, na may He send you help from the sanctuary. Inaako to ni David yung you, or may you, ganon. May He send, si Almighty Father send you help from the sanctuary and strengthen you out of Zion. So si David to, inaano niya sa sarili niya. Pero ito ngayon ay para ngayon sa atin. May He remember all our offerings and accept our burnt offering or burnt sacrifice. May He grant, or may the Lord grant us according to our heart's desire and fulfill all our purpose. We will rejoice in your salvation, and in the name of our God, we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. Petitions natin, yung request natin. Now I know that the Lord saves His anointed. He will answer him from His holy heaven. If we have Jesus Christ in our hearts, anointed tayo by the Almighty God. He will answer him from His holy heaven. Sasagutin tayo ni Almighty Father from His holy heaven with the saving strength of His right hand. Some trust in chariots, some in horses. So ito, pag chariots and horses, pinagyayabang mo yung mga kayamanan mo. Ipinagyayabang yung kung anong chariots, no, kotse. Horses, kayamanan to, wealth. Yung ibang mga tao, doon sila nagtitiwala. But we will remember the name of the Lord our God. Pero tayo, hindi tayo magtitiwala sa kung anong meron ang mundo na to. Magtitiwala tayo sa tatay natin. They have bowed down and fallen. Yung mga tao na nagtitiwala sa kanilang mga earthly treasures or material gains, they have bowed down and fallen. Nasira sila. Nadurog sila, nahulog sila. But we have risen and stand upright. Pero ang mga nagtitiwala kay Almighty Father, we have risen and stand upright. Save, Lord, may the King answer us when we call. So ang King natin, si Almighty Father. Sino ang coming King? Si Jesus Christ. Pag binigay na sa atin ang reward natin, He's the coming King, si Jesus Christ yon. Sabay-sabay ibibigay ni Almighty Father ang reward. Hindi ba kayo excited? Sabay-sabay ang graduation natin. Kahit na iba-ibang generation tayo or timeline in this world when we were born, sabay-sabay sa atin ibibigay. So kasabay natin, kaklase natin, si Daniel,
si David, sino ba ba? Si Abraham, kay Almighty Father, sa Kanya, walang matanda sa heaven. Hindi tumatanda ang tao or ang kaluluwa sa heaven. Hindi tumatanda, kaya hindi namamatay kasi for all eternity. So pagbalik natin sa tatay natin, maganda na ulit tayo. Pero ibang itsura natin, ano? Magiging magkakilala pa kaya tayo? Sino pa yung mag-isa lang naman ako? Kakilala mo ba ang sarili mo kapag nandun? Psalms chapter 21. The king shall have joy in your strength, O Lord, and in your salvation, how greatly shall he rejoice. Sinong king itong binabanggit dito na king? So, nung time na to, ang king was David. Pero ngayon, sinong king na ito? Ang king na to ay bawat isa sa atin. Halimbawa, sa isang bahay, sinong naghahari sa isang bahay ninyo? Para kayong hari, diba? Sa bahay ninyo, kayo nagde-decide sa buhay ninyo. So, king kayo ng life ninyo. No? Kahit wala kang bahay, tas pakalat-kalat ka sa kalye, king ka rin. Kasi, ikaw nagde-decide eh. Kung kailan mo gustong kumain. Kung saan mo gustong magtrabaho, ikaw nagde-decide. Kaya, in one way or the other, king ding matatawag yon, ha? Or sa politics, or sa society, kung may mga tao kayo na trabahante, king kayong matatawag. So, kung mag-isa lang sa bahay ang isang tao, sarili ko ang dinidesisyonan ko, ako na rin ang king, ako na rin yung ano, ako na rin yung nagde-decide sa sarili ko kahit mag-isa ako, no? So, in one way or the other, king na matatawag, tayong lahat. So dito, ang pinapatungkulan ni na king ni si David, sarili niya, the king shall have joy in your strength, O Lord, and in your salvation, how greatly shall he rejoice. Tayo yon, no? Angkinin natin tayo to. Dahil si David, ando na siya kay Almighty Father. So tayo ngayon ito. And in your salvation, how greatly shall we rejoice. You have given him his heart's desire and have not withheld the request of his lips. Selah. For you meet him with blessings of goodness. You set a crown of pure gold upon his head. Ibig sabihin nito, ito ay binigyan tayo ni Almighty Father ng free will. He asked life from you and you gave it to him, length of days forever and ever. His glory is great in your salvation. Honor and majesty you have placed upon him. Dahil nga tayo ay importante kay Almighty Father, honor and majesty have been placed upon us by our Father. For you have made him blessed forever. For you have made him exceedingly glad with your presence. Masayang-masaya tayo pag ang tatay natin ay kasama natin. Hindi tayo iniiwan. For the king trusts in the Lord, and through the mercy of the Most High, he shall not be moved or shaken. Hindi tayo matatakot dahil ang kasama natin, yung tatay natin na maawain, mapagmahal. Hindi niya tayo iiwan. Example lang mag-isa lang ako. May mga tatanungan, tagal-tagal nagtatanong sa, di ba ako natatakot? Mag-isa ka lang dyan, hindi ka natatakot. Bakit? 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 Nagtataka lang ako, bakit? Ba't man natatakot? Hindi ko maintindihan. Kasama ko si Almighty Father. Sometimes kahit marami kang kasamang tao, takot ka. Ha?
So wala yun sa kung sino kasama mo. Ang importante, kung sino yung nasa heart natin, si Almighty Father. Kaya hindi tayo matatakot. Your hand will find all your enemies. Your right hand will find those who hate you. Si Almighty Father, yung may mga galit sa Kanya. You shall make them as a fiery oven in the time of your anger. Yung mga wicked people. The Lord shall swallow them up in His wrath. In the fire shall devour them. Eternal damnation. Parusa sa mga wicked people. Those who are against the Almighty Father. Those who hate God and Jesus Christ. Their offspring you shall destroy from the earth. Dahil yung mga wicked people na yun, may mga anak sila, or may mga descendants sila na wicked din, they will be destroyed from the earth. Sino ngayon ang magre-reign sa earth? Ang magre-reign sa earth, nasa Book of Revelation, no? Kadugtong ng Book of Revelation, pag na-destroy na ang mundo. Hindi naman ito totally yung earth madi-destroy, kundi tatanggalin ni Almighty Father yung mga wicked people. And their descendants from among the sons of men. For they intended evil against you. Bakit sila they intended evil against the Almighty Father? Gusto nilang kuhanin itong mundo na to. Gusto nilang maghari-harian dito sa mundo na to. Gusto nila sila lang ang mayaman, sila lang ang sikat, sila lang ang famous, sila lang ang mabuhay sa mundo na to. Hindi nila gusto tumulong sa kapwa-tao. Ginagamit nila ang tao para sila lalo ay yumaman. Those people are wicked. Maraming ganon, mga businessmen. Ang mga businessmen, sila ang nagko-control sa mga politicians. Alam ko kung sino sila. Kilala ko. Mga mayayamang tao yun. They devised a plot which they are not able to perform. Ano yung plot na meron sila? Yung plot nila ay yung ano nga ba yun? Sustainable. Ano nga ba yun? How do you spell that? So, ayun. Ay, hindi ko nakita. Hindi nila sinasama si Almighty Father sa plano nila. Kaya sila ay matatawag na wicked. Kasi in all our ways, we must acknowledge our Father. Ngayon, itong plano ng mundo na to, hindi nila sinasama si Almighty Father. Ang ginagawa nila, isang religion na isinasama lang si Almighty Father sa isang religion na lahat ng religion, tapos isinisingit nila si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. So hindi yun gusto ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Abomination, inihahalin tulad sila or inile-level si Almighty Father sa isa mga false gods, false deities. Hindi gusto ni Almighty Father yon. Kung si Almighty Father lang. Hindi pwede yung mga i-level si Almighty Father sa mga abominations, sa mga gawa ng kamay ng tao. Kaya, they devised a plot which they are not able to perform. Hindi sila magwawagi. Example, may na-discover ako, no? Itong kuko na to, ha? Meron siyang glitters na nakikita niyo, may glitters. Ngayon, itong design ng glitters na to, ng kuko na to, na-discover ko lang recently, 2 weeks ago. Pag ipinahid itong mga, kulay na to, di ba ito yung kamay? Ito yung kuko. Ito yung kuko. Ipinahid na ganon, ipinahid. So nakakalat ngayon siya, yung mga glitters nakakalat, ha? Ito yung kamay.
Ito yung kuko. Nakakalat yung mga glitters. Ngayon, ang ginawa ng technician, nail technician, kumuha siya ng magnet. Idinikit niya dito. Tapos may magnet na pa ganon. May magnet na ganon. Tapos may magnet dito. Nagtataka ko, ba't may magnet yan? Paano nangyayari yan? Kasi pala, yung design ng kuko na to, para yung mga small metallic substances. Metal kasi yung kumikinang. May nakikita ba kayong kumikinang? Metal yon, bakal. Gulat nga ako, bakal pala yun. Kasi, pag meron ditong magnet, yung bakal na yon, yung mga metal dito, nagko-converge sila dito. Nagko-converge sila dito dahil ang korte nung kanyang pangbakal ay ganito. Nagko-converge sila na pag ganun. So, naisip ko ngayon, napaka-minute nitong mga metal na to. Na pwede palang ilagay sa kuko, and then may bakal dito, sumusunod yung mga bakal dito sa kuko, napupunta sa dulo. Paano ngayon kung na-ingest itong mga minute metal substance na to, paano kung nainom ng tao or nakain ng tao or pumasok sa katawan ng tao? Ha? Tapos ito may magnet, sabihin nyo, malakas ang magnet. Merong magnet tayo. Electromagnetic. Alam niyo yung mga signal ng mga ng mga cellphone? Electromagnetic yan. So alam na natin, ha? So kung sa kukulang kaya na, paano kung nainom natin or may mga gamot tayong ininom? Tapos may magnet may mga towers dyan, no? Kasama yun sa plano nila. Wickedness. Isinahalo sa pagkain, inahalo sa mga gamot. Dahil ano ang kanilang goal? Papababain or decrease the population of the world. Ano pa ang kanilang goal para ma-decrease ang population ng mundo? Inaalaw nila ang alphabet, genders, and then may plus sign pa, no? A, B, C, D, E, F, G, plus. Ano yung plus sign na yon? Yung plus sign na yon, yun naman ay mga pedophile. Wickedness. They devise a plot which they are not able to perform. Hindi hayaan ni Almighty Father yun. Lagot sila kay Almighty Father. Therefore, you will make them turn their back. You will make ready your arrows on your string toward their faces. Sa mga mukha ng mga tao na wicked. Be exalted, O Lord, in your own strength. We will sing and praise your power. Dahil kaya ginagawa ng mga rich people or wealthy people ang mga ganitong klaseng mga gawain, dahil nga gusto nila sila lang ang mabuhay dito sa mundo. Gusto nila sila lang ang kumain ng meat. Gusto nila sila lang ang maka-enjoy ng benefits na dito sa mundo. Pero ginawa ni Almighty Father itong mundo para sa atin. Go forth and multiply, sabi ni Almighty Father. Pero yung mga tao ayaw nila. Kaya meron silang responsible parenthood na hindi agree doon si Almighty Father. So nakikita ninyo, no, yung goal nila konektado sa wickedness. Hindi naiintindihan ng tao, kala, oy, gaganda na ang buhay namin, magiging konti na lang. Ay, malay mo, ikaw yung kasali sa tatanggalin ng tao sa mundo. Hindi naiintindihan ng tao. Greediness and selfishness, kaya nagkakaganon. At kung titignan ninyo, no, ang nag-decide nun, yung mga mayayamang countries. Yung mga mahihirap na countries, wala silang say. Wala kami masasabi dyan, mahirap lang kami. So, sino ang nag-decide nun? Yung mga mayayamang countries. Sila-sila na. Dahil yung mga mahihirap, wala kaming pondo dyan. O nasa na yung pondo? Nandun sa mga mayayaman. Ano ang business ng mga mayayaman na yun? Nag-susupport sa mga wickedness?
Alam nyo ba? Alam ko ang mga businesses nila. So, dito na tayo sa Psalm of David, chapter 22, Psalms 22. Ito naman ay yung suffering of our Messiah. Messiah means anointed one. Si Jesus Christ is the anointed one. Appointed as king, priest, and prophet. Si Jesus Christ is not just a prophet, not just a priest or high priest, not just a king, but he's the King of kings and the Lord of lords, and he is our friend and our Father. Exalted the name of Jesus above all names. Si Jesus Christ is the man clothed in linen with an inkhorn. He's the one writing our names in his book of life. Asa na magsusulat ako ng name? Wala nang masulatan. Susulat ako ng name. Miral ko to, dito yung miral. Wala na akong masulatan. Dapat pala may papel ako dito. Wala na akong masulatan. Ang susulat natin, man clothed in linen with an inkhorn. May inkhorn. Anong inkhorn? Tagasulat ng names natin sa book of life. Hindi si Peter. Wala si Peter. Hindi siya nag-aalaga ng manok sa heaven. Pero hindi siya. Si Jesus Christ. Man clothed in linen. Sa book of Ezekiel. Pinakuha ni Almighty Father yung fire from the cherub kay Jesus at inabot ng cherub kay Jesus. So, ibig sabihin nun, binigyan si Jesus ng power, dominion, and authority in heaven and on earth. Ibinigay ni Almighty Father kay Jesus. Kaya sa book of Revelation, He's the only one who knows His name. Kasi nga, ang daming role ni Jesus Christ. Too wonderful for us to understand. Nung nakausap niya si Manoah, na sinabi ni Jesus kay Manoah na magkakaroon ng anak si Manoah na si Samson. No? Sa Ezekiel chapter 9 verse 11, just then the man clothed in linen who had an inkhorn at his side reported back and said, I have done as you commanded me. So si Jesus Christ ito. And then dito sa Ezekiel chapter 10, the glory departs from the temple. Take fire from among the wheels, verse 6. From among the cherubim that he went in and stood beside the wheels, and the cherub stretched out his hand, isa sa mga four living creatures, from among the cherubim to the fire that was among the cherubim, and took some of it and put it in the hands of the man clothed with linen, who took it and went out. Si Jesus Christ ito ibinigay ang fire. The cherubim appeared to have the form of a man's hand under her wings. So si Jesus Christ ito, wala ang iba pa. Hindi yung religious leader ninyo, na nanghihingi sa inyo ng pera. Hindi nanghihingi ng pera si Jesus Christ. Ang kailangan ni Jesus Christ, yung faithfulness natin sa Kanya. So basahin natin ito. Psalms 22. My God, why have you forsaken me? So ito yung time that Jesus was already on the cross. Sa sobrang hirap, sa sobrang sakit ng kanyang naranasan,
just to save us. Sa Matthew chapter 27 verse 46, at about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is, my God, why have you forsaken me? Ito yung feelings ni Jesus Christ when He was crucified on the cross. Psalms chapter 22, kaya itong si David, he was also a prophet of the Almighty Father. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me and from the words of my groaning? Umuungol na si Jesus Christ sa sobrang sakit. Dahil si Jesus Christ, katawang tao kasi siya. Kung tayo kaya, no? Ipako sa cross, hindi lang ganito ang gagawin natin. Hindi lang tayo mag-groan, baka magwala pa tayo. Oh my God, I cry in the daytime, but you do not hear. Nagpe-pray kasi si Jesus Christ. Ang sabi kasi ni Jesus Christ no na, Father, if it's possible, take this cup away from me. Yung cup nga na yon ay yung siya ay may crucify. But not my will, but your will be done. Oh my God, I cry in the daytime, but you do not hear. And in the night season, I am not silent. And am not silent. Umaga't gabi, nagpe-pray. Kaya nga si Jesus Christ, lumalayo siya sa kanyang mga apostles. Dahil nagpe-pray siya. Dahil alam niya yung mangyayari sa kanya. Lumalayo siya sa mga apostles niya. Praying to the Almighty Father. Kaya nga si Jesus Christ, He wept when He binuhay niya si Lazarus, kaya siya umiyak. Sabi ng mga tao, kaya siya umiyak kasi friend niya yon. Ang turo din sa mga society natin sa ngayon, sa mga religious leader ngayon, kaya umiyak si Jesus is because mahal niya si Lazarus at namatay. Hindi yon kaya umiyak si Jesus. Dahil yun na yung signal na pag binuhay niya si Lazarus, makikita siya ng mga tao, naku, binuhay si Lazarus, kailangan na natin patayin si Jesus Christ. Yun ang kaya si Jesus umiyak. Alam niya. Meron siyang discerning spirit. Kasi He's the Son of God. Kaya siya umiyak. Hindi siya umiyak dahil namatay si Lazarus. Umiyak siya dahil siya na yung papatayin. Ibinigay niya yung kanyang buhay sa kanyang friend. Binuhay niya si Lazarus. Siya na ngayon ang mamamatay. Siya ngayon ang papatayin. But you are holy, enthroned in the praises of Israel. Sabi ni Jesus. Ito yung feelings ni Jesus, yung nararamdaman niya na wala sa New Covenant. Dito, binanggit sa Book of Psalms, chapter 22. Imagine ang layo ng timeline. Si David, and then ang daming generation pa bago ipinanganak si Jesus Christ. Pero alam na kung ano ang feeling ni Jesus Christ. Our fathers trusted in you. They trusted and you delivered them. They cried to you and were delivered. They trusted in you and were not ashamed. Kasi nga si Almighty Father, trustworthy siya. Hindi tayo mapapahiya pag nagtiwala tayo sa tatay natin. Because He is powerful. He's holy, He's just, He's amazing, He's full of love for His children. Verse 6, anong feeling ni Jesus? But I am a worm and no man. Hindi na tao ang tingin ko sa sarili ko, sabi ni Jesus. Para na akong uod, para na akong creature na parasite. A reproach of men and despised by the people. Inaayawan ng mga tao at kinaiinisan ng mga tao. Nag-iisa lang si Jesus nung time na to, naka-crucify siya on the cross. Feeling niya uod siya or worm siya, walang kwenta, parang
Hindi na tao ang tingin niya sa sarili niya. Tao pa ba ako? Ba't ganito ang trato nila sa akin? Hindi na ganun ang feeling niya na tao siya. Worm. May isang klaseng insect, no? Ito ay ang tinatawag na cochineal. Ito ay isang insect, pero hindi siya worm, pero mukha siyang worm kasi wala siyang pakpak. Para lang siyang ganon, pero insect siya. Kung siya ay larvae pa, para siyang worm, no? Pero hindi siya worm, insect siya. Ngayon, itong cochineal na to, ang color na binibigay nito ay carmine. Ha? Carmine. Itong carmine na to, na insect, or cochineal, nagbibigay ito ng color na scarlet. Pag pinisa mo, scarlet ang kulay niya. Ano ko papakita? Scarlet ang kulay niya pag pinisa mo siya. Kailangan ng madaming cochineal para makita yung red. Pero very striking yung red niya. Scarlet ang kulay. Ito ay inilalagay sa mga cosmetics. Ito yon, ha? Ganyan na itsura. Ano to? Parasitic. Cochineal. Pag pinisa mo to, pulang-pula ito. Ito ang nagbibigay kulay sa mga paintings, sa lipstick. Ito, kulay pula. Meron siyang carmine, no? Kung kahit sa mga pagkain, merong carmine yung or ito, may carmine din to pag orange kasi merong reddish na shade or hue. Ito naman lahat ng red, ha? Lahat ng red or orange or lahat ng purple. Ito naman may carmine din to. Galing na ilitin ko. Galing siya dito. Yung favorite ko na chippy, yung Cheetos, kulay orange yun, ano? Pero may carmine din yun. Para makuha yung magandang kulay na yun, meron din ganito yun. Poisonous yan. Nilalagay sa lipstick, sa makeup, sa mga cosmetics, sa mga plastic para sa pagkain din meron. Sa pagkain din meron kasi pula to. Ha? Bakit ko binabanggit? O, ito pula to. Ha? Meron din siya kahit na poisonous. Kaya nga sabi ni Almighty Father, wag mong paghahaluin ang linen at ang wool. Linen by product siya, wool by product siya. Hindi mo sila pwedeng pagsamahin dahil hindi maganda ang kalalabasan o resulta nun. Pero anong ginagawa natin? Inihahalo natin sa kung saan-saan nagkakasakit tayo ngayon. Okay? Ngayon, balik tayo ngayon dito. A worm. Ito ay mukhang worm siya, pero hindi siya worm. Pag dinikdik mo siya, pulang-pula siya. Kaya si Jesus Christ, yung blood niya, pulang-pula kasi inihahalin tulad niya na, sa worm na cochineal siya. Dahil ang dami na niyang pula-pula, pasa-pasa na si Jesus Christ. Saan na ba yun? I-search nyo, sky search mo, o na-search ko na. Ano ba to? Yung candy na Skittles, meron din yan. Basta may kulay na pula or pink. So, pati yung ano ba yan? Ang ingay. Pati ito, ha? May kulay pula rin, pati purple.
Pinagmimix-mix nila. Kaya dito, but I am a worm and not a man. Kasi nga, itong worm na itong sinasabi ni Jesus, pag pinisato, pulang-pula ito. Tingin na niya sa sarili, napakaliit na ng tingin niya sa sarili niya na wala na siyang kwenta. Hindi na siya tao. A reproach of men and despised by the people. Ginawa ni Almighty Father to. Inalaw niya na si Jesus Christ magkaganito. Bakit? Para sa atin. Para magpakumbaba tayo, matuto tayo magpakumbaba kasi ang yayabang natin. Kung yung Savior natin, inalaw ni Almighty Father na magkaganito, tayo pa kaya? Para maging humble tayo dahil ang yayabang natin. Verse 7, all those who see me, ridicule me. Pinagtatawanan nila ako, sabi ni Jesus. Ito yung feeling ni Jesus. They shoot out the lip, they shake the head, saying, he trusted in the Lord, let him rescue him. Diba ito yung sinabi ng mga Roman soldiers? Nagtatrust siya kay Almighty Father, sige nga, magpa-rescue ka sa kanya, let him deliver him, since he delights in him. Sige, pa-rescue ka nga. Di ba binanggit ito? Habang nakapako si Jesus sa cross sa New Testament. So itong prophecy na to, it unfolded on the time when Jesus was on the cross. Okay? So yung prophecy na to, he trusted in the Lord, let him rescue him. Sabi ng mga wicked people, let him deliver him since he delights in him. Tapos dito sa verse 9, but you are he who took me out of the womb. You made me trust while on my mother's breasts. Bata pa lang ako, Almighty Father. Iningatan mo na ako. Inalagaan mo ko. I was cast upon you from birth, simula pa nung pagkapanganak sa akin. From my mother's womb, you have been my God. Sabi ni Jesus. Nasa tiyan pa lang ako. Ikaw na yung Diyos ko. Sa'yo ako nagtitiwala. Bakit ganun? Kasi nga, si Jesus Christ, He came from our Father. Fertilized egg na siya. Kaya, he is wise. He was already wise when he was still young. Yung mind niya, beyond years na. Dahil nga, he came from the Almighty Father. Kahit na yung body niya was young. Be not far from me, sabi ni Jesus Christ. For trouble is near, for there is no one to help. Walang tumutulong kay Jesus. He was abandoned. He was betrayed by his friends. He was betrayed by the apostles. Walang tumutulong. Walang sumisigaw na tama na yan. Walang ganon. Hinayaan nila. Many bulls have surrounded me. Ano ba yung bulls? Yung bulls may mga sungay yun, di ba? Maraming may mga sungay ang nakapaligid sa akin. Wicked people. Strong bulls of Bashan have encircled me. Alam naman natin yung Bashan. Ano yung Bashan? Andon si Og, no? Si Og, king of Bashan, giant. So, ang nakalagay dito, strong bulls of Bashan have encircled me. Giant ang mga kalaban. Or giant ang nape-perceive na napakalaki ng aapi kay Jesus Christ, giant. Figuratively speaking, mga mayayaman na tao, powerful na tao, they castigated Jesus, even though Jesus did not commit any error. Verse 13, they gape at me with their mouths like a raging and roaring lion. Minumura nila si Jesus Christ kung ano-anong mga masasama ang sinasabi nila kay Jesus Christ. Habang sinusuntok nila si Jesus Christ, tinatadyakan, sinasabunutan, hinila yung bigote,
binatukan, diniraan. Ganun ang ginawa kay Jesus Christ. Makakaya ba nating makita ang ganun sa Jesus? Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya makita sa Jesus ng ganun. Hindi ko makakaya to, na makita si Jesus na sinasaktan ng mga tao. Punong-puno ng dugo, punong-puno ng sugat si Jesus Christ. Maraming siyang mga cuts and bruises. Yung mga buto niya, disconnected na. Hindi nabali ang buto ha. Hindi, walang nabaling buto kay Jesus, pero disconnected. Anong tawag doon? Misaligned na yung mga buto niya. Pero walang nabaling buto. Na nawala sa tamang pwesto. Nung sinuntok siya sa tagiliran, tinadyakan siya sa balakang, habang buhat-buhat niya yung cross. I am poured out like water. Para na siyang tubig na pagod na siya. And all my bones are out of joint. Wala na sa tamang lugar yung mga buto niya. Hindi man nabali. Out of joint na. Diba, kung ganyan diretso yung kamay mo, diretso yung buto mo, bali-bali na. Pero hindi naman nasugatan yung buto, no? Kasi buo pa, no? Walang nabali na buto sa gitna, kundi yung mga joints ang wala sa tamang lugar. My heart is like a wax. Durog na durog ang puso ni Jesus Christ. Figuratively speaking, durog na durog. Awang-awa siya sa sarili niya. Awang-awa siya sa mga tao. Yung nervous system niya, no, dahil tao si Jesus when he was crucified on the cross. Meron siyang flesh and bones and blood. Yung nervous system niya, nagpa-palpitate na si Jesus dito. It has melted within me. Yung heart niya nagsank na. Figuratively speaking. My strength is dried up like a potsherd. Yung kalakasan ni Jesus Christ, wala na. Nanghina na si Jesus, durog na durog. Basag, potsherd. Yung kanyang kalakasan, hinang-hina na siya. And my tongue clings to my jaws. Yung dila ni Jesus Christ, sa nakadikit, sa kanyang jaw na lang. Di ba sinuntok si Jesus dito? Walang nabaling buto, na-dislocate lang. Na-dislocate yung kanyang panga. Kaya niyo bang makita si Jesus na gano'n? You have brought me to the dust of death. Sabi ni Jesus kay Almighty Father. The Almighty Father humbled Jesus. Kahit walang kasalanan, kahit humble si Jesus. Dust of death. Hindi na nakaupo, hindi na nakaluhod, nasa sahig na lang, nasa alikabok. Dapang-dapa. Verse 16. For dogs have surrounded me. Ito na naman yung mga dogs. Dogs symbolizes uncleanness. Unclean people have surrounded me. Yung mga dogs, mga walang kahihiyan yan. The congregation of the wicked has enclosed me. Nakapalibot sa kanya mga wicked people, mga unclean people, dogs. They pierced my hands and feet. They pierced, tinusok ang kamay, paa, pako, pinako. May metal na noon.
I can count all my bones, they look and stare at me. Sabi nakaganyan siya, no? Nakaganyan si Jesus Christ, nakadipa, no? Siyempre, yung ulo niya, hindi niya maitaas ng ganon kasi merong kahoy dito na diretso. So, nakayuko lang siyang ganon. Kaya nakikita niya yung bones niya, oh, naka-protrude ng ganon. I can count all my bones, they look and stare at me. Kitang-kita niya yung kanyang mga ribs. Kanyang mga tuhod na dislocated. Yung ribs niya dislocated din. Ano pa ang ginawa kay Jesus? They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. Hinubaran nila si Jesus. Walang damit si Jesus. Kahihiyan. Binigyan nila ng sobrang kahihiyan ang ginawa nila kay Jesus. Pinahiya nila si Jesus Christ. Naked si Jesus Christ habang siya ay nakatako sa cross. At anong ginawa sa kanyang damit? Ginawang pustahan. They cast lots. Minamak nila. Hindi lang minak. Sobrang pahirap dito. So si Jesus Christ, he was naked. Pag ang tao, tinanggalan mo ng damit tapos na sa public naka-display, kahihiyan ng tao yon. Ibig sabihin, hindi tao ang tingin mo sa tao na yon. Natanggalan mo siya ng karapatan na mabuhay. Tinatanggalan mo siya ng dignidad. Verse 19. But you, O Lord, do not be far from me. O my strength, hasten to help me. Pero ikaw, nagtitiwala pa rin si Jesus Christ kay Almighty Father. Kahit ganun ang kanyang dinanas. Huwag mo akong layuan, Almighty Father. Ikaw ang aking strength. Lord, bilisan niyo po ang pagtulong sa akin. Hirap na ako, sabi ni Jesus. Deliver me from the sword, my precious life from the power of the dog, power of the unclean people. Save mo ako, sabi ni Jesus Christ. Save me from the lion's mouth and from the horns of the wild oxen. You have answered me. Pag sinasabing lion's mouth, horns of the wild oxen, mga matitinding animals to. May sungay ng oxen, yung malalaki ang ipin ng mga lion. Pero si Almighty Father, He answered Jesus. I will declare your name to my brethren. Sabi ni Jesus. Sinong brethren ni Jesus Christ? Tayo. Tayo ang brethren ni Jesus Christ. I will declare your name to my brethren. Sabi ni Jesus, I will declare your name, Almighty Father, to my brethren. Sino ang mga brethren ni Jesus Christ? Dito no, sa Matthew chapter 14 verse 46 to 50. While he was still talking to the multitudes, behold, his mother, ito si Mary, and brothers, hindi natin alam kung ano mga pangalan ng mga brothers ni Jesus, na anak ni Mary kay Joseph, stood out seeking to speak to him. Gusto nilang kausapin si Jesus. Si Mary at yung mga anak ni Mary kay Joseph, kasi nga panganay si Jesus. Pero hindi niya tatay si Joseph, no? Anak lang to ni Mary kay Joseph. Then one said to him, look, your mother and your brothers are standing outside, seeking to speak with you. Gusto kang kausapin ng nanay mo at saka ng mga kapatid mo. Sabi ng isang tao kay Jesus. Ano ang sagot ni Jesus? But he answered and said to the one who told him, who is my mother? And who are my brothers? Sinang mother ko? Sinang brothers ko?
Kasi nga hindi naniniwala si Mary sa kanya at saka yung mga brothers niya. Ang sagot ni Jesus, and he stretched out his hand toward his disciples, sabi niya, and he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Kung sino ang obedient kay Almighty Father, yun ang brother ni Jesus, sister ni Jesus, mother ni Jesus. Kaya dito, sa verse 22, I will declare your name to my brethren, sa atin. In the midst of the assembly, I will praise you. Pinupuri ni Jesus Christ, the Almighty Father. You who fear the Lord, praise Him. All you descendants of Jacob, glorify Him and fear Him, all you offspring of Israel. Si Jacob means followers. Israel, people who struggled with man and God and prevailed. Tayo to. We must glorify our Father, fear our Father. For He has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, nor has He hidden His face from him. But when he cried to Him, He heard. So example ito sa atin na si Jesus Christ, umiyak siya kay Almighty Father. He was on the cross. Tinulungan siya ni Almighty Father. Tayo rin, ganoon din ang gagawin ni Almighty Father. If we cry to our Father, He will not hide His face from us. If we have Jesus Christ in our hearts, dahil faithful si Almighty Father. He's faithful to His promises to us. My praise shall be of you in the great assembly. I will pay my vows before those who fear Him. Sabi ni Jesus, pupurihin kita sa mga maraming tao. Ipagkakalat ko na ikaw ay napakabuti, Almighty Father. I will pay my vows before those who fear Him. Kung may takot tayo kay Almighty Father, kakampirin natin si Jesus Christ. Hindi pwedeng nakahiwalay si Jesus Christ. Kasama si Jesus Christ. Because He's the man clothed in linen with an inkhorn, and ever since the world began, or before the Almighty Father created the world, Jesus was with Him already. I will pay my vows before those who fear the Lord God, sabi ni Jesus Christ. Kung faithful si Almighty Father sa atin, faithful si Jesus Christ kay Almighty Father, faithful din si Jesus Christ sa atin. He will pay His vows for those who fear the Almighty God. The poor shall eat and be satisfied. So, ibig sabihin nito, lahat naman nagtitiwala kay Almighty Father, ibe-bless ni Jesus Christ. Papatawarin sa kasalanan, iingatan ni Jesus Christ. The poor shall eat and be satisfied. Those who seek Him will praise the Lord. Let your heart live forever. Mabubuhay tayo for all eternity if we seek Him, if we praise our Father. The poor shall eat and be satisfied. Sino ba itong mga poor people na to? Ito ba yung mga poor, financially poor? No. Spiritually poor people. Lahat naman kasi tayo, poor people. Pag wala sa atin si Almighty Father, we are poor. There's no contentment in us on our own. Pero pagkasama natin si Almighty Father, we will be satisfied and contented. Verse 27, all the ends of the world shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. Lahat ng tao sa mundo. All the ends of the world, not just Israel, shall remember and turn to the Lord, babalik kay Almighty Father, and all the families of the nations, not just Israel. Lahat na ng tao sakop na before, nung kay Moses,
naka-confined lang sa mga Israelites. But, nung si Jesus Christ na, people from all walks of life na ang tanggap. And all the families of the Gentiles or nations shall worship before you. So, i-worship natin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. For the kingdom is the Lord's, and He rules over the nations. Dahil si Almighty Father, He owns this world. All the prosperous of the earth shall eat and worship. All those who go down to the dust shall bow before Him, even he who cannot keep himself alive. Lahat may takot kay Almighty Father. A posterity shall serve Him. Ano ba yung posterity? Offspring, seed or descendants ay maglilingkod kay Jesus Christ at kay Almighty Father. It will be recounted to the Lord to the next generation. So generation upon generations, nakarating na si generation natin, and sa future generation pa, ang goodness and graciousness, ang power and gloriousness of our God Almighty and our Savior, Jesus Christ. They will come and declare His righteousness to a people who will be born that He has done this. Kaya nga alam natin, andito prophecy. They will come and declare His righteousness. And now we are declaring the righteousness of our God and of Jesus Christ. No? To a people who will be born. So pinanganak na tayo. Tayo na ngayon ang nag-worship kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Alam natin ngayon kung ano ang nangyari in the past. Kaya nakalagay dito, nakalagay dito sa prophecy sa Book of Psalms chapter 22. That He has done this. Kaya ngayon now, we have a hope and a future because of Jesus Christ. Jesus Christ is victorious. Kaya nga, yung summary ng Bible, si Almighty Father, ginawa niya yung mundo. Nandito tayo ngayon sa mundo, but the Almighty Father sent Jesus Christ to redeem us para malinis tayo. And then, pag naging malinis na tayo, nasa heart natin si Jesus Christ, magiging obedient tayo, makakabalik na tayo ngayon sa tatay natin to serve Him for all eternity. Yung mga nandito sa Bible, example ito, prophecy, example of the people who were before us and were faithful to the Almighty Father, like David, like Moses, like Daniel. Mga example sila. Ang dami nating example. Even sa New Covenant or sa New Testament, si Jesus Christ ang ating prime example, special example si Jesus Christ, that we will live also. We will not die anymore. We will receive our inheritance because of Jesus Christ's precious blood, because of His sacrifice on the cross. Walang tao naka-experience na ganito kundi si Jesus Christ lang, at hindi siya nagkasala kahit siya ay pinatay ng tao. Hindi siya nagmura, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa mga tao. Si Jesus Christ lang ang nakagawa. Kaya nga si Jesus Christ is the perfect sacrifice. Holy and pleasing to the Almighty Father. Kaya nga, the blood of Jesus will never lose its power. Pinagdaanan ni Jesus. Kaya wala tayong mairereklamo, Lord, ang hirap ng buhay. Hindi natin makakapagreklamo. Dahil si Jesus, pinagdaanan niya to. Feeling niya, worm siya. Na pag pinisa, yung pula, yung worm, dugo yun eh. Yung sinisimbolize doon, yung dugo, yung pula, yung carmine, yung cochineal. Siya na yung high priest natin. Si Jesus Christ. Siya na rin ang burnt offering.
Kung ano ang ginawa ni Jesus, gagayahin natin. Hindi na kailangan pa tayo magpapako sa cross. Ginawa na ni Jesus. It's finished already, and He's with our Father, victorious. Ano lang ang gagawin natin? Obey our Father. Obey the teachings of our Jesus Christ. Be faithful to the Almighty Father. Kasi kung may faith tayo, lahat na ng kay Almighty Father, yung works natin, susunod na yon. Magmamahal na tayo ng kapwa-tao natin. Maiintindihan natin yung kapwa-tao natin. At yung focus natin, hindi na dito sa mundo na to. Ang focus natin, makabalik sa tatay natin. And we will, nakalagay dito, no? Dine with Him. Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Bakit? Family kasi. Hindi religion, family, relationship with our Father. So, kung si Almighty Father, si Jesus Christ, kumakatok sa atin, bubuksan natin yung pinto. And time will come, He will dine with us. Makakasama natin siya. Yung dream ko, no, na yung may mga taong nakamaskara. Tapos nung nakapunta na ako ng finish line, nung lumipad na ako, sa dream ko, no, napunta ako sa isang place. Pagpasok ko sa place, may celebration. Na kumakain yung mga tao. May mga taong hindi ako kilala, may mga taong kilala ko. Kaya nga totoo ito na I will come into Him and we will eat together. Dahil family. Okay? Family tayo ng tatay natin. Kailangan nating makabalik sa Kanya. Ngayon nasa desert tayo. Nasa sojourners tayo of this world. At darating ang time makakauwi tayo sa tatay natin. Ang gagawin na natin is to have faith in our Father and believe in Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.